Ang pagkawala ng mga singsing ng Saturn. Ang mga singsing ng Saturn ay hindi lang ang natatanging sikat na katangian na meron ang planeta, pero ito rin ang pinakakilalang bagay na nandoon sa ating solar system. Kakaiba talaga. Ayon sa haka-haka ng NASA, na ang singsing ng Saturn ay papawala na. Ang mas tumpak pa dito, ayon sa NASA, ang mga basa ng mga bato na bumubuo sa pormasyong singsing nito ay nawawala na dahil ang mga basa sa bato na iyon ay mga nahihila patungo sa planeta dahil sa gravity nito. Kung kaya't ang mga singsing nito ay talagang siguradong dahang-dahang mga nasisira. Ayon kay James O'Donoghue na isang physicist mula sa Goddard Space Flight Center, sinabi niyang maswerte tayo na nandito tayo nakikita ang mga sistema ng mga singsing ng Saturn na nasa kalagitnaang panahon ng kanyang buhay. Ang interesado sa sinabi niyang iyon dahil kung ang mga singsing ay pansamantala lamang, marahil nalampasan natin na hindi nakita ang mga higanting sistema ng mga singsing ng Jupiter, Uranus at ng Neptune na may mga maninipis na singsing sa ngayon. Marahil sa isang punto ng panahon, lahat ng mga higanting gas na planeta ay mayroong mga singsing. Ano sa palagay mo? At kung kailan nga talagang maglalaho ang mga singsing ng Saturn, pinaniniwalaang ito'y aabutin ng mga 300 milyong taon. Pero sinasabi rin ng NASA na maaaring mangyari ito ng mas mabilis pa. Depende kung gaano kabilis maubos ang mga basa sa mga bato o yung moisture ng mga bato ng singsing ng Saturn. Ngunit sa bandang huli, ito'y walang dudang mangyayari. Ang misteryosong ilaw sa Mars. Sa ating solar system, mayroong planeta na ang tanging tumitira dito ay mga robot. Kaya mo bang hulaan ito? Ito yung ating kapitbahay, ang planetang Mars. Yung rover ng NASA ay nandoon na patuloy na naghahanap ng mga ebidensya ng mga nakaraang buhay ng Mars. Subalit, ang kanilang mga nakakasalubong o mga natatagpuan sa kanilang pananaliksik ay yung mga weird na mga bagay-bagay. Isa sa larawan na nakuhanan ng Curiosity rover ay ang misteryosong ilaw na nagliliwanag sa ibabaw na kalupaan ng planeta na kumpletong napapaligiran ng kadiliman. Kaya't hindi ito masasabing liwanag ng araw na nagre-reflect doon. At sobrang liwanag. Hindi kaya't napansin ng mga alien na ang ating planetang Earth ay sobrang matao at sa halip ay nagdesisyon na pasyalan ang Mars. Wala pa rin solidong paliwanag ang mga scientists tungkol dito. Maaari ring ito isa lamang glitch sa camera ng rover. Ano sa palagay mo? Natagpuan nga kaya ng rover ang alien sa Mars? O baka isa nga talagang glitch sa sistema o sa camera ng rover. Ang likido sa Titan. Ang Saturn ay may 53 mga buwan na nabigyan na ng pangalan ng mga scientists at mas marami pang mabibigyan ng pangalan sa hinaharap. Isa sa pinakasikat sa buwan nito ay yung tinatawag na Titan na pinagmulan ng napakaraming pananaliksik at naging tahanan ng mga lahi ng alien mula sa comic Marvel Universe. Noong panahon na na-scan ito ng Cassini Space Probe ng NASA, natagpuan nila na ang ibang bahagi ng bangin ng mga kanyon ng Titan ay mayroong mga likidong lawa, partikular na yung mga hydrocarbon. Ang nadiscobreng iyon ay talagang mahalaga dahil sa simula, hindi alam ng mga scientists kung ano ang nandoon sa mga canyon nito. Ayon sa NASA, na ang mga magkakarugtong na parang daanan ay makikitang maitim sa larawan ng radar na para bang ang Titan ay punong-puno ng methane na dagat. Noong una, hindi malinaw kung ang maiitim na materyales ay likido o mga latak sa ilalim ng tubig. At kung paano itong napunta doon, maraming mga nagbigay ng mga haka-haka na maaaring kaparehas nito kung paanong ang Grand Canyon sa United States ay mga nabuo. Ibig sabihin, iniisip nilang mayroong underground na ilog sa Titan kung saan man nandoon at nawasak nito o naguho nito ang lupa hanggang sa ito'y makabuo ng mga naglalakihang mga canyon at pagkatapos ay napuno ng mga likido. Ayon kay Alex Hayes, nakasama sa pag-aaral dito, sa kanyang pahayag sinabi niyang ang ating kalupaan sa ating mundo ay komportableng mainit-init at mabato na may mga ilog ng tubig habang ang Titan naman ay malamig at mayelo na may mga ilog ng methane. Gayunpaman, nakamamanghang makita ang ganoong pagkakahawig ng mga katangian sa parehong mga daigdig. Ang tubig sa Mars.
Maraming mga libro, mga palabas sa TV at mga pelikula ang nagpapantasya na sakupin ang planetang Mars. Ang tanging problema dito, dahil ang Mars, sa kasalukuyan nitong kalagayan, ay lugar na hindi makakayang makapanatili ng buhay. At ang mas malala pa dito, walang tubig doon na ating inaakala. Noong 2018, nang ma-scan ito mula sa Mars Reconnaissance Orbiter, nadiskubre nito na ang mga formasyon sa planeta ay mga sanhi ng tubig na nandoon pa rin hanggang ngayon. Nakumpirma ito base sa kanilang natuklasan. Yun ay yung hydrated salt o yung mga buo-buong tuyong asin na nasa ibang palalim na lupain ng planeta. Ayon kay John Gunsfield, astronaut at administrator ng NASA Science Mission ng Washington, sinabi niyang ang ating pananaliksik sa Mars ay kasama na dyan ang pagsunod sa tubig nito sa paghahanap ng buhay sa universe. Sa wakas, sa ngayon, ang matagal na nilang pinaghihinalaan ay nandyan na ang science na kanilang suporta. Nandoon, mayroong maalat na tubig na dumadaloy sa ibabaw ng Mars. Ang nadiskobring iyon ay talagang nagpabago sa ating inaakala tungkol sa planetang Mars. Kung may kapasidad itong magkaroon ng tubig sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ibig sabihin, ang pagsakop na tirhan ang planetang ito ay talagang maaaring posible at talagang naangkop na matirhan. Hindi naman sa gusto kong tumira doon, pero alam kong may ibang mga tao na mga nananabik sa ideyang yon. Ayon kay Michael Myers na pinuno ng scientists para sa Mars Exploration Program mula sa agency headquarters, nagamit ang ilang mga spacecraft at inabot ng napakaraming taon upang malutas ang misteryong ito. At sa ngayon, alam na natin na mayroong likidong tubig sa ibabaw ng malamig na disyertong planeta. Mukhang habang mas maraming mga pag-aaral ang ating ginagawa sa Mars, ay mas marami pang mga natututunan kung paano itong makakasuporta ng buhay at kung may mga pagkukunan ng mga materyales upang masuportahan ang mga buhay doon sa hinaharap. Wow! Talagang nakakapanabik ano? Ang Bulkang Yelo. Sa ating daigdig, ang Earth, ang mga bulkan ay sumasabog na naglalabas ng mga apoy, abo, uling at usok. Subalit, sa isang maliit na planeta o yung tinatawag na dwarf planet, planetang hindi kailanman lalaki sa kanyang kabuuang sukat, yun yung tinatawag nilang Ceres, ang mga bulkan doon ay mga sumasabog na naglalabas ng yelo. Nadiskubre ito ng NASA sa pamamagitan ng kanilang Dawn spacecraft noong 2015 na siyang nagmamasid sa Ceres na umiikot sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang technical na tawag dito ay cryovolcanoes dahil sa halip ng mga apoy at abo ay maaari itong magsabog ng mga yelo at putik. Ito ay base sa katotohanan na ang Ceres ay nababalutan ng parehong yelo sa itaas at ibabang ibabaw nito. Sa makatuwid, kung sasabog ang mga estruktura nito, ang tanging nitong mailalabas ay mga yelo. Ayon kay Ralph Jaman mula sa German Aerospace Center, sinabi niyang ang mga miyembro ng Dawn Science Team ay umaasang makakadiscover ng maraming mga bagay-bagay pero hindi nila inaasahan na matagpuan ng ganoon. Sila'y sobrang nagulat na talagang gulat na gulat. Bagamat hindi pa naman ito ganap na napapatunayan base sa pagsabog nito, pero ang aspekto ng cryovolcanoes ay may katuturan naman dahil ang mga crater sa Ceres ay maaaring umabot ng hanggang sa 353 degree below zero ang temperatura. Subalit, paano nabubuo ang mga yelong bulkan? At anong sanhi o dahilan upang ito'y magsabog ng yelo? Well, fun fact, ang nadiskobring iyon ay sa pamamagitan ng Dawn spacecraft at iyon ang kauna-unahang pagkakataon na ito'y nasiyasat ng ganoong device. Ang nakalimutang planeta. Mayroong isang nakalimutan ng planeta sa ating solar system. Sa isang punto ng panahon, ayon sa mga astronomer, mayroong 10 mga planeta sa ating solar system. At yan ay ang Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, at Eris. Ang Eris ay sobrang layo mula sa ating planeta at sa araw. At minsan, dahil sa sobrang layo nito sa araw, kaya't ang kanyang atmosphere ay naninigas na nagyayelo. At pagkatapos ay gumuguho o nalalaglag sa ibabaw nito na isang yelo. At habang ito'y papalapit sa araw, ang atmosphere nito ay natutunaw. Mayroon nito nakakabaliw na pag-ikot na inaabot ng 2 beses ang layo mula sa araw kaysa kay Pluto. At minsan ay mas malapit pa ito sa araw kaysa kay Pluto.
Nadiskubre ito noong 2005 at ayon sa mga astronomer na bago pa ito madiskubre, mayroon pang ibang mga bagay-bagay na kaparehas nito na mas maliit sa Pluto. Pero hindi sila sigurado sa Eris dahil magkaparehas ito ng laki sa Pluto. Ano nga ba talagang kailangan nilang gawin? Dahil nga minsan, ito yung mas malapit pa sa araw kaysa kay Pluto. At kung titingnan ito, mayroon itong sariling buwan. Kaya't ito ang naging dahilan upang ang International Astronomical Union ay magbigay ng panibagong kahulugan kung ano nga ba ang kategorya ng isang planeta. Kaya tinanggal nila si Pluto bilang isang planeta at inilagay na lang na isang dwarf planet na kasama na dyan si Eris. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!